Isang pangungusap lang ang sapat para mawala ang yabang ng kahit sino. Isang sagot lang ang sapat para tumigil ang taong gustong manghamak. May mga salita na hindi sumisigaw ngunit mas malakas kaysa sa sigaw. Ito ang kapangyarihan ng Stoic na pananalita na hindi kayang balewalain ng kahit sino. Sa panahon ngayon, ang katahimikan ay mas bihira kaysa sa ingay. Ang karamihan ay gustong manalo sa argumento kaysa manalo sa sarili. Ngunit ang taong tunay na matalino ay hindi nakikipagbanggaan ng ego. Pinipili niya ang mga salitang nagdadala ng kapayapaan at autoridad. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng taong nanakit sa iyo. Kapag ito ang prinsipyo, nagiging malinaw ang isip kahit sa gitna ng provokasyon. At sa kalinawan na iyon, nabubuo ang mga sagot na hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili sa bawat opinyon na ibinabato sa iyo. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng huling salita, kundi ng tamang salita. Ang bawat sagot ay hindi emosyon kundi sinadyang pagpili. Dito nagmumula ang kapangyarihan na patahimikin ang kahit sino ng walang sigawan. Sa video na ito, matututuhan mo ang 8 matatalinong sagot na kayang patahimikin kahit sino. Hindi ito mga linyang mapanlait, kundi mga pahayag na puno ng karunungan at disiplina. Kapag ginamit mo ang mga ito, mararamdaman ng iba ang iyong tahimik na autoridad. Simulan na natin ang paglalakbay sa wika ng Stoicism na hindi kailanman nawawala ng lakas. Number 1, piliin mo ang katahimikan. Ang unang matalinong sagot ay ang pagpili ng katahimikan kaysa sa walang saysay na pagtatalo. Ang hindi pagsagot ay minsan mas malakas kaysa sa anumang argumento na puno ng emosyon at pagmamataas. Kapag hindi ka tumugon, ipinapakita mo na hindi lahat ng provokasyon ay karapat-dapat sa iyong oras at enerhiya. Ito ay anyo ng kontrol sa sarili na bihirang makita sa mga taong laging naghahangad na mapansin. Sa katahimikan, doon mo ipinapakita ang tunay na lakas ng isang disiplinadong isipan. Maraming tao ang gustong makuha ang iyong reaksyon upang makaramdam ng kapangyarihan at impluensya. Kapag hindi mo ibinigay ang reaksyong iyon, nawawala ang kanilang kontrol at impluensya sa iyong damdamin. Ang Stoic ay hindi alipin ng emosyon ng iba at hindi rin nadadala ng panandali ang galit. Pinipili niya ang kapayapaan kaysa sa panandali ang panalo na may kasamang pagsisisi. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay isang anyo ng tagumpay na hindi nakikita ng karamihan. Ang bawat sagot ay dapat dumaan muna sa isip, bago sa bibig upang hindi ka maging bihag ng sarili mong emosyon. Ang mabilis na sagot ay madalas nagmumula sa ego at pagnanais na ipagtanggol ang sarili sa anumang paraan. Ang mabagal at maingat na sagot ay nagmumula sa karunungan at disiplina na hinuhubog sa paglipas ng panahon. Kapag pinili mo ang katahimikan, binibigyan mo ang sarili mo ng espasyo upang manatiling malinaw sa gitna ng kaguluhan. Sa kalinawan, doon lumalakas ang iyong pagkatao at doon mo mas nakikilala ang sarili mong prinsipyo. Ang mundo ay puno ng ingay at opinyon na hindi mo kailangang akuin at pasanin sa iyong isipan. Hindi mo obligasyon na ipagtanggol ang sarili sa bawat komento na iyong maririnig mula sa kahit sino. Ang katahimikan ay nagsasabi na alam mo ang iyong halaga at hindi ka naghahanap ng patunay mula sa iba. Hindi mo kailangan ng pagsang-ayon ng ibang tao upang maging buo at matatag ang iyong pagkatao. Ito ang ugat ng Stoic na paninindigan na hindi kailanman umaasa sa palakpak ng karamihan. Kapag pinili mo ang katahimikan, nagiging malinaw kung sino ang kontrolado at sino ang tunay na may kontrol. Ang taong hindi natitinag ay mas kinatatakutan at mas nirerespeto kaysa sa taong sumisigaw at nagmamadali. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang sinadyang pagpili na nagmumula sa malalim na disiplina sa sarili. Ito ang unang hakbang sa pagiging hindi matitinag sa harap ng kahit sino at anumang sitwasyon. At dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng iyong mga salita at ng iyong katahimikan. Number 2, sabihin na naiintindihan ko ang iyong pananaw. Ang ikalawang matalinong sagot ay ang pagsasabi na nauunawaan mo ang pananaw ng kausap mo.
Ang simpleng pahayag na ito ay nagpapababa ng tensyon at nagpapakita ng emosyonal na katalinuhan. Kapag naramdaman ng isang tao na siya ay narinig, bumababa ang kanyang pagnanais na makipagtalo. Hindi ito nangangahulugan na sumasang-ayon ka sa kanya. Ito ay pagpapakita na kaya mong makinig ng hindi nawawala ang iyong paninindigan. Maraming argumento ang nagsisimula dahil walang gustong makinig. Kapag sinabi mong nauunawaan mo siya, pinabasag mo ang pader ng ego. Ang Stoic ay nakikinig, hindi upang sumagot kundi upang maunawaan ang sitwasyon. Sa pakikinig, mas lumalawak ang iyong pananaw at mas lumalalim ang iyong pag-unawa sa tao. Ito ang unang hakbang sa pagkakaroon ng tahimik na awtoridad. Kapag sinabi mong nauunawaan mo, ipinapakita mo na hindi ka biktima ng sariling emosyon. Ang galit ng iba ay hindi mo kailangang saluhin o tularan. Pinipili mong maging malinaw kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang pag-unawa ay hindi kahinaan kundi isang uri ng kontrol sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Stoic ay hindi madaling magalit o masaktan. Hindi mo kailangang patunayan na ikaw ang tama sa bawat usapan. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang makinig nang hindi natitinag ang loob. Kapag naramdaman ng kausap mo ang pag-unawa, humihina ang kanyang pangangailangan na ipagtanggol ang sarili. Sa puntong iyon, ikaw na ang may hawak ng direksyon ng pag-uusap. Ito ang sining ng tahimik na impluwensya. Ang pagsasabi na nauunawaan mo ang pananaw ng iba ay parang pagbibigay ng espasyo sa kanilang isipan. Kapag may espasyo, nababawasan ang ingay at emosyon. Sa katahimikan na iyon, mas nagiging malinaw ang katotohanan at ang iyong paninindigan. Ang Stoic ay hindi nakikipaglaban ng ego, kundi nakikipag-usap ng karunungan. At sa ganitong paraan, kahit ang pinakamaingay na tao ay kusang tatahimik. Number 3. Sabihin na iyon ang iyong opinyon. Ang ikatlong matalinong sagot ay ang pagsasabi na iyon ay opinyon lamang ng kausap mo. Sa simpleng pahayag na ito, inilalagay mo ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at personal na pananaw. Hindi lahat ng sinasabi ng tao ay dapat ituring na ganap na totoo o mahalaga. Kapag malinaw ang hangganan, nababawasan ang bigat ng kanilang salita sa iyong isipan. Ito ay anyo ng Stoic na paglalagay ng distansya sa emosyonal na impluensya ng iba. Maraming tao ang nagsasalita na parang sila ang may hawak ng ganap na katotohanan. Kapag sinabi mong iyon ay opinyon lamang, ipinapakita mo na hindi ka basta nadadala ng kumpiyansa ng iba. Ang Stoic ay kumikilala na ang bawat tao ay may sariling lente ng pagtingin sa mundo. Sa ganitong paraan, hindi ka madaling natitinag ng mga pahayag na puno ng ego. Ang iyong isip ay nananatiling malinaw at hindi nalulunod sa opinyon ng karamihan. Ang opinyon ay maaaring malakas ang tono, ngunit hindi palaging malalim ang ugat. Kapag tinawag mo itong opinyon, pinapababa mo ang kapangyarihan nito sa iyong emosyon. Hindi mo tinatanggihan ang tao, ngunit hindi mo rin hinahayaan na diktahan niya ang iyong pag-iisip. Ito ay balanseng paninindigan na may respeto, ngunit may malinaw na hangganan. Sa ganitong paraan, ikaw ang may kontrol sa kung ano ang papasukin sa iyong isipan. Hindi mo kailangang makipagtalo upang ipakita na may sariling paninindigan ka. Minsan, sapat na ang malinaw na paglalagay ng label sa sinabi ng iba. Kapag alam ng kausap mo na hindi mo tinatanggap ang kanyang opinyon bilang ganap na katotohanan, bumababa ang kanyang pagmamataas. Sa puntong iyon, nawawala ang kanyang lakas na pilitin ka. Ito ang tahimik na paraan ng pagpapakita ng awtoridad ng walang sigawan. Ang Stoic ay hindi hinahayaang kontrolin ng pananaw ng iba ang kanyang panloob na mundo. Pinipili niyang kilalanin ang opinyon bilang opinyon at hindi bilang utos. Sa ganitong pagtingin, nananatili siyang kalmado kahit sa gitna ng matinding diskusyon. Ang kanyang mga salita ay maikli, ngunit malinaw at may bigat. At sa ganitong paraan, kahit ang pinakamaingay na argumento ay kusang nawawalan ng lakas. Number 4, sabihin na hindi mo kailangang patunayan ang lahat. Ang ikaapat na matalinong sagot ay ang pagsasabi na hindi mo kailangang patunayan ang lahat ng bagay. Sa pahayag na ito, ipinapakita mo na hindi ka nabubuhay para sa pag-aproba ng iba. Hindi lahat ng hamon ay kailangang sagutin at hindi lahat ng duda ay kailangang sagutin agad. Kapag hindi ka nagmamadaling magpaliwanag, ipinapakita mo ang iyong panloob na katiyakan. Ito ay anyo ng Stoic na kumpiyansa na hindi umaasa sa palakpak ng karamihan.
Maraming tao ang gustong makita kang nagtatanggol ng sarili upang maramdaman nilang may kapangyarihan sila. Kapag sinabi mong hindi mo kailangang patunayan ang lahat, nawawala ang kanilang kontrol sa iyo. Ang Stoic ay hindi nakikipagpaligsahan ng ego. Pinipili niya ang tahimik na paninindigan kaysa sa maingay na depensa. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw kung sino ang tunay na matatag. Ang pagpapatunay ay madalas nagmumula sa takot na hindi tanggapin ng iba. Kapag binitawan mo ang takot na iyon, lumalaya ang iyong isipan. Hindi mo kailangan ng paliwanag sa bawat tao na makakasalubong mo. Ang iyong prinsipyo ay sapat na patunay ng iyong pagkatao. Ito ang pundasyon ng Stoic na kalayaan sa opinyon ng iba. Kapag sinabi mong hindi mo kailangang patunayan ang lahat, nilalagay mo ang hangganan sa pagitan ng sarili mo at ng kanilang paghusga. Ipinapakita mo na hindi ka nabubuhay para sa kanilang mga pamantayan. Sa puntong iyon, humihina ang kanilang kakayahang manipulahin ang iyong emosyon. Ang katahimikan mo ay nagiging mas malakas kaysa sa kanilang mga salita. Ito ang tahimik na paraan ng pagpapakita ng autoridad. Ang Stoic ay nakakaunawa na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng paliwanag na ibinibigay niya. Pinipili niyang manahimik kaysa magsalita ng labis upang ipagtanggol ang sarili. Sa katahimikan na iyon, mas nagiging malinaw ang kanyang paninindigan. Ang kanyang mga salita ay kakaunti ngunit puno ng timbang at disiplina. At sa ganitong paraan, kahit ang pinakamapilit na tao ay kusang humihinto at nananahimik. Number 5, sabihin na hindi ito personal. Ang ikalimang matalinong sagot ay ang pagsasabi na hindi mo tinatanggap ang lahat ng bagay bilang personal na pag-atake. Sa pahayag na ito, inilalayo mo ang sarili mo sa emosyonal na bigat ng sitwasyon. Hindi lahat ng salita ng tao ay tungkol sa iyo. Madalas ang kanilang sinasabi ay salamin ng kanilang sariling takot at insecurities. Ito ay Stoic na paraan ng paghiwalay sa sarili mula sa emosyon ng iba. Maraming tao ang nagiging agresibo dahil iniisip nilang sila ay inaapi o minamaliit. Kapag sinabi mong hindi ito personal, binabasag mo ang kanilang inaasahang drama. Ang Stoic ay hindi agad nasasaktan sa salita ng iba. Alam niya na ang opinyon ng tao ay produkto ng kanilang karanasan at pag-iisip. Sa ganitong pagtingin, nananatili siyang kalmado at hindi natitinag. Ang pagkuha ng lahat ng bagay bilang personal ay nagiging pasanin sa isipan. Kapag natutunan mong ihiwalay ang sarili sa opinyon ng iba, gumagaan ang iyong kalooban. Hindi mo kailangang ipasa ng emosyon ng bawat taong makakausap mo. Ang iyong panloob na mundo ay dapat manatiling payapa at hindi kontrolado ng panlabas na ingay. Ito ang ugat ng Stoic na katahimikan. Kapag sinabi mong hindi ito personal, ipinapakita mo na hindi ka madaling manipulahin ng emosyon. Ang taong naghahanap ng reaksyon ay mawawala ng lakas kapag hindi mo ito ipinigay. Sa puntong iyon, ikaw ang may kontrol sa direksyon ng usapan. Ang iyong kalmado ay nagiging mas malakas kaysa sa kanilang galit. Ito ang tahimik na paraan ng pagharap sa provokasyon. Ang Stoic ay nakakaunawa na ang mundo ay puno ng opinyon na hindi niya kailangang dalhin sa puso. Pinipili niyang manatiling malinaw at hiwalay sa emosyon ng iba. Sa ganitong disiplina, nagiging matatag ang kanyang isipan kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit puno ng kontrol at karunungan. At sa ganitong paraan, kahit ang pinakamapanghamon na tao ay kusang tumatahimik. Number 6, panatilihin ang iyong paninindigan. Ang ika-6 na matalinong sagot ay ang pananatili sa iyong paninindigan kahit may tutol at kumukontra. Kapag malinaw ang iyong prinsipyo, hindi ka madaling nayayanig ng opinyon at emosyon ng iba. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lamang mapasaya ang lahat ng taong nasa paligid mo. Ang paninindigan ay tanda ng isang taong may direksyon at malinaw na layunin sa buhay. Ito ay Stoic na paraan ng pamumuhay na hindi umaasa sa papuri at pagsang-ayon ng karamihan. Maraming tao ang sumusubok na baguhin ang iyong desisyon sa pamamagitan ng pressure, guilt at emosyonal na manipulasyon. Kapag nanatili ka sa iyong paninindigan, nawawala ang kanilang kapangyarihan sa iyo at sa iyong isipan. Ang Stoic ay hindi nadadala ng takot na maiwan, kutyain o hindi tanggapin ng iba. Pinipili niya ang katotohanan kaysa sa komportabling kasinungalingan na pansamantalang nagpapasaya. Sa ganitong paraan, mas tumitibay ang kanyang pagkatao at mas lumalalim ang kanyang respeto sa sarili.
Ang paninindigan ay hindi katigasan ng ulo, kundi malinaw na pag-unawa sa sariling prinsipyo at hangganan. Kapag alam mo kung ano ang mahalaga sa iyo, hindi ka madaling maliligaw sa opinyon ng karamihan. Ang mga salita ng iba ay nagiging ingay lamang kapag matatag ang iyong panloob na direksyon. Hindi mo kailangan ng mahabang paliwanag para ipagtanggol ang iyong desisyon at paniniwala. Ang iyong katahimikan ay sapat na patunay ng iyong lakas at disiplina sa sarili. Kapag ipinakita mo na hindi ka basta nababago, nagiging malinaw ang hangganan sa pagitan mo at ng iba. Ipinapakita mo na ikaw ang may hawak ng iyong buhay, desisyon at mga hakbang sa hinaharap. Ang mga taong sanay mangontrol ay mawawalan ng interes kapag hindi ka nila magalaw o maimpluwensyahan. Sa puntong iyon, ikaw ang may kontrol sa direksyon ng usapan, relasyon at respeto. Ito ang tahimik ngunit makapangyarihang paraan ng pagtatakda ng hangganan at dignidad. Ang Stoic ay naniniwala na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa paninindigan sa sariling prinsipyo kahit mahirap. Pinipili niyang manatiling tapat sa sarili kahit hindi ito popular at hindi ito nauunawaan ng iba. Sa ganitong disiplina, nagiging malinaw ang kanyang isipan at mas matatag ang kanyang loob sa bawat sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay kakaunti, ngunit puno ng bigat, kontrol at autoridad. At sa ganitong paraan, kahit ang pinakamapilit at maingay na tao ay kusang tumitigil at nananahimik. Number 7. Ibalik ang usapan sa katotohanan. Ang ikapitong matalinong sagot ay ang pagbabalik ng usapan sa malinaw na katotohanan at hindi sa emosyon. Kapag naliligaw ang diskusyon sa haka-haka, galit, at personal na atake, ikaw ang nagiging tinig ng kalinawan. Hindi lahat ng argumento ay nakabatay sa katotohanan. Madalas ito ay opinyon na binalutan ng emosyon. Kapag itinuro mo ang katotohanan, humihina ang ingay ng drama at ego na nagpapalabo sa usapan. Ito ay Stoic na paraan ng pagharap sa kaguluhan ng salita at pag-iisip. Maraming tao ang gumagamit ng emosyon upang maimpluwensyahan at kontrolin ang pag-iisip ng iba. Kapag ibinalik mo ang usapan sa katotohanan, nawawala ang kanilang sandata at impluwensya. Ang Stoic ay hindi nadadala ng drama, kundi ng lohika, obserbasyon at malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Sa ganitong paraan, nagiging matatag ang iyong posisyon kahit hindi ka sumisigaw o nakikipagbangayan. Ang katahimikan na may kasamang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang maingay na argumento. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipaglaban sa pamamagitan ng galit at pagtaas ng boses. Ito ay kusang lumilitaw kapag malinaw ang isip at disiplinado ang pananalita. Kapag ibinalik mo ang usapan sa katotohanan, ipinapakita mo na hindi ka nalulunod sa emosyon ng iba. Ang iyong mga salita ay nagiging angkor sa gitna ng kaguluhan at pagkalito. Ito ang dahilan kung bakit ang Stoic ay madalas nire-respeto kahit kakaunti lamang ang sinasabi. Kapag nakatuon sa katotohanan ang usapan, nababawasan ang manipulasyon, kalituhan at walang saysay na drama. Ang mga taong naghahanap ng emosyonal na reaksyon ay mawawalan ng interes kapag wala silang mahila na damdamin. Sa puntong iyon, ikaw ang may kontrol sa direksyon ng pag-uusap at sa tono ng komunikasyon. Ang iyong kalmado ay nagiging gabay sa iba na naliligaw sa sariling damdamin at interpretasyon. Ito ang tahimik, ngunit makapangyarihang impluwensya ng isang disiplinadong isipan. Ang Stoic ay naniniwala na ang katotohanan ay sapat na sandata laban sa ingay, opinyon at presyon ng mundo. Pinipili niyang manatiling malinaw kaysa maging tama sa mata ng lahat ng tao. Sa ganitong disiplina, nagiging matatag ang kanyang loob at malinaw ang kanyang direksyon sa buhay. Ang kanyang mga salita ay kakaunti ngunit tumatago sa isipan ng nakikinig at nag-iiwan ng marka. At sa ganitong paraan, kahit ang pinakamagulo at emosyonal na usapan ay kusang humihinto at nananahimik. Number 8. Piliin ang paglayo kapag kailangan. Ang ikawalong matalinong sagot ay ang pagpili ng paglayo kapag ang usapan ay wala ng kabuluhan. Hindi lahat ng laban ay dapat harapin at hindi lahat ng diskusyon ay dapat tapusin. Kapag lumayo ka, ipinapakita mo na mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaysa sa panalo sa argumento. Ito ay anyo ng Stoic na karunungan na nakatuon sa pagpapanatili ng panloob na katahimikan. Ang paglayo ay hindi pagtakas, kundi matalinong pagpili ng direksyon. Maraming tao ang kumakapit sa argumento,
dahil gusto nilang maramdaman na sila ay tama. Kapag lumayo ka, nawawala ang kanilang entablado at ang kanilang lakas ay humihina. Ang Stoic ay hindi nakikipaglaban sa bawat ingay na naririnig niya. Pinipili niya ang mga laban na may saysay at may tunay na halaga. Sa ganitong paraan, hindi nasasayang ang kanyang oras at lakas. Ang paglayo ay nagbibigay ng espasyo para sa malinaw na pag-iisip at pagninilay. Kapag wala ka sa gitna ng kaguluhan, mas malinaw mong nakikita ang katotohanan. Hindi mo kailangang manatili sa isang usapan na sumisira sa iyong kapayapaan. Ang iyong isipan ay isang templo na hindi dapat punuin ng walang saysay na ingay. Ito ang ugat ng Stoic na disiplina sa sarili. Kapag pinili mong lumayo, ipinapakita mo na ikaw ang may kontrol sa iyong oras at emosyon. Ang mga taong naghahanap ng reaksyon ay mawawalan ng interes kapag wala ka na sa kanilang harap. Sa puntong iyon, ikaw ang may hawak ng direksyon ng iyong buhay at hindi ang kanilang opinyon. Ang iyong katahimikan ay nagiging mas mahalaga kaysa sa kanilang mga salita. Ito ang tahimik na paraan ng pagtatakda ng hangganan at respeto. Ang Stoic ay naniniwala na ang tunay na lakas ay ang kakayahang umiwas sa walang saysay na kaguluhan. Pinipili niyang lumayo kaysa masira ang kanyang panloob na balanse. Sa ganitong disiplina, nagiging malinaw ang kanyang isipan at matatag ang kanyang loob. Ang kanyang mga hakbang ay hindi hinahatak ng ego ng iba kundi ng sariling prinsipyo. At sa ganitong paraan, kahit ang pinakamagulong sitwasyon ay nawawalan ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Ang mga salita ay maaaring maging apoy na sumusunog o tubig na nagpapatahimik ng apoy. Kapag natutunan mong pumili ng tamang sagot, nagiging tahimik ang mundo sa paligid mo. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng boses kundi sa lalim ng kontrol sa sarili. Ito ang landas ng Stoic na hindi hinahabol ang panalo kundi ang kapayapaan. Sa kapayapaan na iyon, doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng pagkatao. Sa bawat sitwasyon, may kapangyarihan kang pumili ng reaksyon. Kapag pinili mo ang karunungan kaysa sa emosyon, nagiging malinaw ang iyong direksyon sa buhay. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, ngunit kontrolado mo ang iyong paninindigan. Sa paninindigan na iyon, nabubuo ang tahimik ngunit matibay na awtoridad. Ito ang pundasyon ng isang isipan na hindi madaling gumuho. Ang taong may disiplina sa sarili ay bihirang matalo sa anumang argumento. Hindi dahil siya ay mas malakas magsalita, kundi dahil siya ay mas malalim mag-isip. Ang kanyang mga salita ay kakaunti ngunit may bigat na hindi kayang baliin ng ingay. Ang kanyang katahimikan ay mas nagsasalita kaysa sa sigaw ng karamihan. Ito ang kapangyarihan ng Stoicism na nananatili kahit sa gitna ng kaguluhan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa iyong bawat hakbang, piliin ang karunungan kaysa sa galit. Sa iyong bawat sagot, piliin ang katahimikan kaysa sa ego. Sa iyong bawat araw, piliin ang pagiging hindi matitinag sa harap ng anumang ingay ng mundo. At sa ganitong pamumuhay, unti-unti mong mararamdaman ang tunay na kalayaan ng isipan. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.